Ikaw po ba ay may pananalig sa Diyos at naniniwala ka ba sa mga sinasabi ng mga propeta ng Biblia na in the last days and in the last dispensation before the return of Jesus Christ, marami pong mga kaganapan na mangyayari. Kagaya ng lindol natin ngayon, hindi na normal ang ating lindol. Ang mga global effect ng warning at ang nagbabadyang Third World War na ang Russia ay pag hindi ito na hold ng Amerika ay lalaganap po because of the continuing war in Ukraine. At nakita po rin natin sa Asia ang mga revolusyon po na nangyayari when the leaders of their countries failed to serve the people. Hindi po tayo natatakot dito dahil kung meron ka pong Diyos at ikaw ay nananalig na ito ay mga kaganapan as provided in the Bible, may 6 po na angels to give the signs at ang mga ito ay mga nangyari na like the drying up. Tingnan nyo po yon sa AI nyo, ano po yung mga verses sa Book of Revelations of the angels who would be coming down to give signs of the time. So yung Euphrates River na nagda-dry up, yung ating mga rivers and the body of waters na nagto-turn into red. So makita mo yon na yung China, yung Russia, and other rivers, body of water ay nagto-turn into blood or nagiging red na ang kulay. So kung hindi ka po nakikinig sa mga ministro nyo at mga nagbibigay pahayag sa mga kaganapan na ibabangga mo yung mga prophecies na yan ng ating mga propeta sa mga kaganapan natin ngayon ay wala ka pong guide or map to navigate for you to be spiritually aligned to the doctrines of the Bible. Ang third po ay ang mga dilubyo na hindi na karaniwan. So, everywhere, even in Leyte, ay meron po tayo ng 2013, November 8, na Hurricane Yolanda or Haiyan na nagbago po sa lahat ng mga buhay ng ating mga kapwa Pilipino dito sa eastern part of Leyte. Ang sumunod po ay ang mga forest fire. Hindi lang fire sa mga bahay, kundi yung mga forest fire na nangyari din na sa LA and different parts of the northern countries of the world na susunog po na normal ang mga kagubatan. And another one is that yung tubig po ay umiitim din bukod sa nagiging pula, and we can see this in the pollution. Ang ating hangin daw ay didilim, ang ating kapaligiran, maybe because also of the pollution na nangyayari sa ating mga pabrika na nag-i-emit ng mga pollution. All these are prophesied in the Book of Revelation of the Bible. And ang pestilence na nangyari na rin sa COVID na nagkakamatayan ang mga tao, and sinabi talaga sa Book of Revelation that the people will just die and no one will mourn for them. Kasi naalala nyo, ang isang COVID noon ay binabakho lang at hindi nga inilalagay sa kanilang tamang spiritual right, kung anumang relihiyon meron siya.
Ako, I have seen it na Delta po ako ng COVID at saka ng Omicron. And yung una ko pong COVID ay nakikita ko po na binabalot lang ng puting kumot. At ito ay, ang patay po ay kahit ang member ng family, hindi po pwedeng mayakap ang patay dahil binabakho lang po sa part ng area ng Palawan na kung saan ako noon ay nagtatrabaho. So, all these things had been prophesied at nangyayari na po sa atin. And Jesus at the time in chapter 21 verses 12 to 13 in the book of Luke warns his disciple that in the last days they will face persecution, being brought before synagogues, prisons, kings, and governors. However, this will be an opportunity for them to bear witness to their faith. Nakikita po natin si Senator Marcoleta, despite all the lies na talagang binabato sa kanya at saka sa kanyang minamahal, siya ay nagsasabi ng mga katotohanan sa mga nangyayari sa flood control na yan. And nakikita rin natin ang last na sign po ay ang na-upload ko na rin ito na isang topic is binabaluktot po ang tama at ang tama ay ginagawa baluktot. So, they're trying to, straighten up yung kanilang mga kalukuhan sa pagbebend ng law. And ito po ay sinabi din ni Prophet John the Revelator na ano po ba ang katotohanan na dapat natin gamin, 'di ba? So, ang conviction po ni Senator Marcoleta ay nakikita natin standing firm na ito ay hindi dapat gagawin ng isang senador na alam natin kung sino itong mga senador na to who would want to cover up sa mga taong wala na rin sigurong Diyos. Kasi sabi ko nga, if I am talking to my husband, alam mo yung trillion na yan, 1.7 trillion na yan, kung bigyan lang natin, ilan lang tayo, 115 million, bigyan mo lang po ng 2 million ang bawat isang Pilipino to make their lives a little bit dignified, siguro hindi nga di ba? Lagay na natin ng 150 million. 'Di ba? Hindi 115 kasi parang ang ating latest na population is 115 million eh. Sabi ko that would only be 300 million, it's not even a billion. And then lahat ng tao medyo may standard na mga bahay ang itsura, 'di ba? And then they will be given a hope na gumawa ng kanilang specific skills and kabuhayan, 'di ba? Na hindi man lang makita mo yung talagang maiiling ka dito sa mga farm, sa mga fisher folks na wala ngang mga kubeta, walang dudurugin ang puso mo na kayong mga kawatan ay hindi man lang hindi man lang tiningnan ang mga totoong taong gusto lang mabuhay ng patas. And in these last days, Satan will convince people na ang material ay hindi mo kailangan at wala kang dapat kailangan na relihiyon o pananampalataya para ikaw ay maging maligaya. But then, we see the distortion leading people to reject sound doctrines and law,
'Di ba? Makikita mo 'yon. Napaka-deceitful ng espiritu ng ating mga namumuno. So, this also, God has warned that in the last days, some people will really use deceit and the doctrines of the demons and materialism na ipe-pervert nila ang mga katotohanan. Biro mo yon, ang flood control ay nasa Manila, and yet, what is True doing? Yung ating administrasyon, pinadala si Magalong sa Davao to find out ano ba talaga ang mga flood control doon. 'Di ba? And yeah, we salute Magalong for resigning kasi alam nyo nung nalaman natin na ilalagay siya. Ang ating tanong, can he to be both? Well, mababayaran din ba siya? Pero makita natin, may mga iilan talaga that they cannot be perverted, they cannot be corrupted because these people have strong conviction and firm principles na sila, mamamatay sila, na maalala sila ng mga taong kanilang sinisilbihan sa gobyerno ay may commitment sila. So, bakit ba ayaw ng mga media kay Senator Marcoleta? 'Di ba? Because you remember way back ng siya ay nag-prosecute sa mga kabalbalan ng hindi pagtutupad ng ABS-CBN ng kanilang franchise terms, siya rin ang nagbigay ng mga 8,500 na contractual employees na dininay po ng ABS-CBN ng mga supposedly benefits required by law out of the 11,000 employees na hindi po binibigyan na nararapat na mga benepisyo sa batas. So, and that time in 2016, kinall out po ni Senator Marcoleta when he was still a congressman na ang mga medyang ito, ABS-CBN, GMA, ay nag-violate ng terms and conditions ng Omnibus Election Code dahil may favored lang silang mga partido na sinusuportahan, lalo na sa advertisement. If you remember, nag-pay si President Duterte ng advertisement and yet hindi po rinaran yung kanyang advertisement during the election time. So, mga kapatid natin, nandito na po ang mga signs. If you do not believe me, kindly, meron naman kayong mga Meta AI or any kind of AI. Ilagay nyo po, ano po ang signs of time na malapit na ang pagdating ng Diyos. In a wider scale po, sasabihin ko sa inyo, ang World War III ay nagbabadya na po. And marapit na po talaga na bumalik ang ating Panginoong Diyos. Accordingly, ipababalik niya ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, na promised and commitment and covenant niya sa mga taong nasa bayang banal. And yung mga taong sanlibutan, patuloy silang walang Diyos at nag-i-enjoy lamang sa kanilang mga kalukuhan at kayabangan at ang kanilang mga katiwalian. So, ikaw na nakikinig, salamat at tinapos mo up to the last moment of this segment. Mabuhay po si Senator Marcoleta at siya lang po ang talagang wala pa tayong nakikitang bahid ng katiwalayan sa kanyang pagkatao. With that, we pray that
President Duterte will be back home. Si BP Sara ay patuloy na nandoon at magiging sunod nating leader, at sana hindi tayo magrevolusyon, at sana hindi ipagpatuloy yung mga panggigipit sa mga taong tuwid ng administrasyon na to. The mastermind is still out in the open, and we will watch until one day God will prevail. And as I said, He cannot be mocked. Ang mga taong ito ay wala na pong Diyos talaga. But sana matouch din sila ng Espiritu Santo to open their heart and correct. Ang unang i-correct nila, ibalik si President Duterte dito through diplomatic engagement. Sana may bumulong sa mga puso nyo. Ikaw na strategist at tactician ng ating administrasyon, sana ay ibulong mo ang magandang gagawin man lang ng isang liderato ng ating bansa. To God be lifted all the statements and words in this upload. In Jesus' name, Amen.